Kabukas ko po ng pagkubukas ng papel, habang nakatitig kaming dalawa dun sa binubuksan kong papel, ay biglang tingnan nyo nakalagay sa lumang notebook, triangle na may mata. Alam nyo po ba, may kwento ako sa inyo tungkol dyan. True story po ito ha, nakita po mismo ng mata ko. Tuwing mahal na araw po, pagkatapos po ng Biyernes Santo, namimigay po sa amin ng ganito. Bata pa ako noon, hindi ako nabigyan ng ganito noon. Pero yung kasama kong batang lalaki ay binigyan siya ng ganito. Triangle na mayroong mata, tapos may nakasulat na ganyan. Sabi ko doon sa bata, pwede ko bang mahiram yung binigay sa'yo? Ako po kasi yung tao na madaling ma-curious. Pag merong tanong sa isip ko, gusto ko masagot kaagad. Pumayag naman yung bata, pinahiram sa akin. Inusisa ko yung papel na binigay sa kanya, na ganito nga yun, triangle na may mata, at napansin ko parang may nakasulat na mga salita sa loob. Dahil nga sobrang curious ako, sabi ko doon sa bata, pwede bang buksan natin to para makita natin yung loob? Parang may nakasulat eh. Sagot sa akin ng bata, hindi pwede, bawal daw yan buksan. Kasi pag binuksan mo daw yan, lalabas na yung kapangyarihan ng papel na yan. Sabi ko sa kanya, ganun ba yun? Ako po kasi ay medyo may pagka to see is to believe. Hindi ako agad-agad naniniwala kung hindi ko mismo na experience o nasaksihan. At dahil sa sinabi niya, lalong nadagdagan yung tanong sa isip ko kung talaga bang totoong may kapangyarihan yung papel na yan. Kaya sinabi ko dun sa bata, sige na, pagbigyan mo na ako, buksan natin para malaman natin kung ano sa loob. Sagot sa akin yung bata, hindi nga pwede, bawal ngang buksan kasi mawawala na ng visa yan pagka nabuksan, sabi sa akin. At dahil hindi ko na talaga matiis yung pagka-curious ko dun sa bagay na yun, pinilit ko yung bata na buksan namin yung papel na yan. Sa sobrang kulit ko, napa-oo ko na yung bata. Binigay sa akin ng bata yung papel at sinabi niya sa akin, bahala ka dyan ha, ikaw ang mananagot niyan pag binuksan mo. Sagot ko naman, oo akong bahala, sisilipin lang naman natin tapos ibabalik ko rin agad sa dati. At yun nga, binuksan ko na yung papel. At alam nyo ba kung ano ang sumunod na nangyari? Pagkabukas ko po ng pagkubukas ng papel, habang nakatitig kaming dalawa dun sa binubuksan kong papel, ay biglang mayroong sumirit na malakas na usok mula dun sa papel. Tunog na malakas na hangin, tapos may lumabas na puting usok. Pagkalabas ng usok, bigla na ring nawala. Itsura po ng usok ay para pong usok ng kumukulong tubig. Ganon po yung itsura niya. Ikaw po, naka-experience ka na po ba ng kababalaghan na kagaya ng ganito? Nung nangyari po yun, sa sobrang gulat po namin ay napaurong kaming dalawa. Tapos binasa ko kung ano ang nakasulat doon sa loob ng papel. Ang laman pala ng papel na ibinigay sa kanya ay sulat kamay gamit ang ballpen. At ang nakasulat ay pangalan po ng Panginoong Hesukristo na nakalatin. Kaya ano mangyari yun, sa sobrang gulat ko, dali-dali kong binalik sa dati yung papel at ibinigay ko doon sa bata. Sabi ko sa kanya, oh ayan na yung papel mo. Pero tumanggi nang tanggapin ng bata yung papel. Sabi niya sa akin, ayoko nang tanggapin yan, wala nang visa yan. Sabi ko sa'yo, wag mong papakailaman eh. Ayan tuloy, lumabas na yung kapangyarihan ng papel na yan. Sabi ko sa kanya, ibinalik ko naman sa dati yung papel, ayan tanggapin mo na. Kinuha ng bata yung papel pero nakasimangot siya. Siyempre nalungkot siya dahil sa nangyari. Yung bata po pala na yun ay parang kapakapatid ko na siya. Yun ang aming turingan. Nung araw na yun, doon ko napatunayan na totoo pala yung mga ganyang papel na ibinibigay tuwing mahal na araw. Ikaw po, nakakita ka na po ba ng ganyang klase ng papel? Yung triangle na may mata, lagi nilang pinagkakamalan niya na sama-sama. Yun pala, hindi naman pala totoo. Imbento lang pala ng mga feeling magagaling sa Biblia ng mga tao. Yung mga taong mahilig mag-imbento ng mga salita. Ang pagkakaalam ko po sa triangle na may mata, yan po ay simbolo ng Diyos Ama. Na yung kapangyarihan ng tatlong Diyos ay pinag-isa. Kaya nga triangle. Kasi sa Diyos Ama naman talaga nanggaling yung lahat ng kapangyarihan, di ba? Ang simbolo naman ng Panginoong Hesukristo ay tupa o sheep. Tapos yung simbolo naman ng Espiritu Santo ay kalapate. Yan daw po ang simbolo ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Yung tatlong kapangyarihan na pinapakilala sa Biblia. Ikaw po, isa ka rin po ba sa napaniwala na yung triangle na may mata ay sama-sama? Diyan nga mismo sa papel na ganyan ko nakita eh. Ang nakasulat pala sa loob ng papel na yun ay pangalan pala ng Panginoong Hesukristo pero nakalatin lang. O diba, kung sama-sama yun, bakit may pangalan ng Panginoong Hesus? Ikaw po, naniniwala ka po ba na makapangyarihan yung mga salita ng Latin? Dahil gusto ko talagang malaman kung ano talaga ang tunay na meaning ng triangle na mayroong mata, ay nag-research po ako at inalam ko kung ano yung totoo. At ang nakita ko po ay ito. Basahin mo na lang. Ikaw po, nakakita ka na rin po ba ng mga kakaibang bagay na gaya ng naranasan ko? Ngayon nalaman nyo po ito ay wag po ninyong kakalimutan na i-share ang video na ito para makatulong din po tayo sa iba. Katulad ko rin po nang malaman ko po yung mga impormasyong ito ay sinishare ko rin po sa inyo bilang pagmamalasakit. Maring para po sa atin, simple lang yung pagpindot. Pero para po sa mga makakapanood po nito ay malaking bagay po ito para sa kanila. Para malaman din po ng marami na ang simbolo pala na triangle na may mata ay hindi naman pala talaga sama-sama, kundi imbento lang at paninira ng mga malalikot ang isip. Tuloy marami silang napaniwala. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito ay pwede po ninyo akong i-follow para updated po kayo sa mga bagong video na gagawin ko na katulad po nito.